Kaalis lang ni Johan. And maaraw sa amin ngayon. Maulan man kahapon, pero today maaraw na naman siya. As usual, yung weather natin, neutral lang ba? Pero malamig. So, ito bit-bit ko yung pinagkainan namin. Ni Deepak, ako, tatlo kami. Nag-breakfast na kami. Tsaka ayun guys, alam nyo ba? Today may sasabihin ako sa inyo. Namatay yung kuya ni Ama. Sa village yun guys. Doon siya kung saan kinalbo si Johan, naalala niyo. Namatay yung pinakakuya ni Ama at nandun din yung kapatid nila ni Ama na I think next sa kanya na lalaki. Dalawa pa kasi yan. Ayun, I think siya yung na-disgrasya na ano yung ulo niya. Nito lang guys, nitong year lang. Siguro mga ilang buwan lang ang nakalipas. Ulo kasi yung nasugatan. Kagabi nag-post si Ama kasi. So kaya ayun, for sure malungkot si Ama. Hindi siya tumawag kagabi dahil busy siguro si Ama. Alam nyo ba, kahit ganyan si Ama na masasabi kong nasa Amerika na siya, hindi niya yan pinapabayaan mga kapatid niya guys. Sa totoo lang. Bakit alam ko? Dahil pag nagpapadala po siya ng pera para kay Deepak po. Si Deepak po magpapadala. Tapos para mas madali, i-QR na lang ni Deepak yung ganun. Kasi siyempre sa village sila at hindi naman pwedeng pupunta pa sila o dadayo pa sila sa kabilang baryo para lang makuha yung padala ni Ama. Pero talagang ano si Ama sa mga kapatid niya, kahit man nagpunta na siya ng Amerika, pag umuwi na si Ama nila, yung mga damit ni Johan na mga pinaglumaan, ibibigay niya yan sa mga apo-apo niya sa tuhod. Apo ba sa tuhod ang tawag nun guys? Mga anak ng kanyang mga kapatid. Dahil nga, syempre napakahirap din ang buhay. Tapos, yung pag may mga dala siya, mga gamit namin dito, pinag-iipon niya ni Ama guys. Syempre hindi naman si Ama milyonarya o maraming pera na syempre pumunta din naman siya ng Amerika para kahit papano, 'di ba, maging balance yung pagmamahal niya sa mga anak niya. And mas maganda din sa kanila ni Buwa na sa medical ba na nandoon sila kaysa dito guys. So, kaya ayun. At ayun, yung sinasabi ko kasi syempre hindi naman si Ama makapag-provide na sa mga kapatid niya na talagang bibigyan niya ng mga magagandang gamit o ano. So, yung ginagawa niya, yung mga pwede pa namin o mga ginagamit namin na ayan na naman, yung SD card ko ang nagsasalita ako naputol. So, yung ganun ba guys, basta kung anong pwede niyang maibigay, mga damit niya, mga sarin niya, yung mga kapatid niyang babae. Kaya pag nandito si Ama, pupunta talaga yung mga kapatid niyang babae dito guys, nakikita niyo. Tatlo lang naman yan sila, yung pinakaate, tapos yung bunso, na pinakabunso nila na mukhang matanda pa kay Ama ba. Kasi syempre sa buhay guys, at nagkataon din naman na si Ama kasi nakapag-Amerikano, and kaya parang medyo iba si Ama at siya lang yung parang mas may magandang buhay sa kanilang magkakapatid. Kaya yung ate medyo okay pa, pero yung mga bunso guys, yung bunso mahirap talaga sila ng mga lalaki ng kapatid niya. Pero kasi yung mga sarili-sariling buhay din naman yung mga anak at mas gusto nila talaga mag-farming kasi ganyan talagang buhay. Yung pinakakawawa talaga yung bunso na kinukulayan ko ng buhok pag pumunta dito, bilan siya ni Ama talaga ng simpleng gold lang na hikaw. Basta pag nandito yan. At ang gusto ko dyan sa bunso na kapatid ni Ama pag nandito, sobrang sipag guys. Na-i-vlog ko na yan. Ayan guys yung link sa itaas. At pag nandito yan guys, maaga pa lang naglilinis na hindi mo na siya kailangang utusan. Napakasipag niya, basta kaya gustong-gusto ko siya guys ba. So ayun, at nakakalungkot lang dahil, pero sobrang tanda na rin guys ng mga kapatid ni Ama. Kasi si Ama, I think nasa mag-70 na rin si Ama. Kasi si Boss 72. Pero ayun, thank you Lord, malakas pa si Ama at matapang kasi si Ama, no? At hindi siya yung maraming iniisip about sa health. Hindi siya yung paranoid ba? Yung ganun. Sa kanya, yung talaga, palawaris lang siya sa mga anak niya, mga apo niya, yung ganun. Kaya, ganyan lang si Ama. Pero, maingay lang siya guys.
Kaya na-i-interpret ko siya noon na pakialamera, ganito, ganyan, ganyan. Pero nung nakilala ko na siya, parang, ayun, syempre may mga issue din kami before, pero hindi naman malala na issue. Kasi mas malawak yung pag-iisip ni Ama kaysa sa akin, no? And sobrang pasalamat ako talaga kay Lord na okay sila ni Buwa. Kasi parang pag naisip ko, guys, yung ganyan, nalulungkot ako ba? Kasi kumbaga 1 in a million lang pag magkaroon ako ng klaseng biyanan na ganyan, guys. Na syempre alam nyo na, although hindi rin naman naging perfect yung una namin, pero ang ending namin ay talagang naging maayos at maganda. Lalong-lalo ngayon, guys. So kaya nalulungkot talaga ako at basta nalulungkot ako pag naisip kung gano'n. Kaya hindi ko yun iniisip, guys. So pag kagaya niyan, ganito, para bang may takot ako. Yung ganon. Kasi, ewan ko, napamahal na rin kasi ako. Alam nyo na, guys. So, kaya, ayun, I hope bigyan pa sila ni Lord ng mahabang time, mahabang panahon. Kasi, matanda na rin ba sila, guys? At sobrang pagmamahal nila sa amin. Lalong-lalo sa amin, guys, na 3. Johan, si Deepak, tsaka ako, guys. Kaya, ayun. Yan yung gusto kong ibalita sa inyo. At maglalaba ako dahil mataas yung araw. And hindi ko pa alam anong ulamin namin ni Deepak. Dahil kung sa tutuusin lang, may mga lulutuin naman ako dito. Meron ako ditong gunruk. Ayan. And meron naman akong, ayan budi. Kaso lang, lagi ko naman yan niluluto. Kaya ayun. Buksan ko muna yung mga bintana dito, guys. Malamig, guys ba? Hindi ko pa rin nasisimulan yung pag-edit ng video kagabi. Ay, kahapon, nag-PM si Mandira sa akin. Sabi niya, Ate Mila, tapos na ba yung wedding videos namin? Ay, sabi ko, hindi ko pa talaga nasisimulan ba? Kahit ngayong kay Udabday, hindi pa ako nakapag-start. At babalik na siya sa Sabado. Kasi may mga ginagawa din ba ako? Pero kailangan kong ano, kasi napakabuti ni Udabday sa amin. So, nahiyaman ako na bago siya bumalik, hindi ko pa nagagawa. And yung kay Mandira, magagawa ko rin siguro after, pagkatapos ko. So, buksan ko lang itong mga bintana at maglagay na ako ng mga damit sa washing machine dahil may araw pa. Alam nyo, guys, may balak ako lutuin. Gusto ko sana magluto kasi wala man dito baka. Mayroon man kung gusto mong kumain sa mga Korean foods. Yan, nagsaserve yan sila kasi may mga turista. Gusto kong magluto ng baboy na may langka. Tsaka may asyuete ako dito. Linaga ba ako sa Ilonggo pa? Linaga. Linagang baka, linagang pata. Ang sarap. So, may baboy dito banda sa amin. I think yung per kilo is nasa 700, ganon. Yung ribs sana, no, masarap sa bawan. Lagyan ng langka kasi may langka doon si Didi. So, ayun. Yung ayaw ko lang kasi sa langka, malagkit siya, guys, no. Si Deepak nagigahiga ulit. Tingnan niyo yung mga nilabahan ko. Mga panty at saka hindi pa ako nakapagtupi. Baka mamaya magtupi-tupi ako. Ayun, guys. At ko na lang, gusto ko talaga magsabaw ng baboy na may langka. Ang sarap. Di kaya munggo na may langka. May gata. Diba? Ang sarap nun. Kahit isahog mo lang yung dilis. Hindi pa ako nakabili ng dilis ulit. Pupunta kami sa Divisoria. Kami nila Saisa. Bibili kami ng dilis. Bibili ako ng dilis, guys. Hindi ko alam kung magustuhan din nila. So, ayun, guys. At maglagay muna ako sa washing machine. At babalikan ko kayo. Hello, guys. Nakapagsampay na ako ng aking first batch. So, kakatapos lang nitong second batch. Tapos nito, magluluto ako. Ayun. At si Deepak, inaayos niya yung sa online na bank account ko kasi kaka-renew lang. Hindi ko alam bakit nag-log out yan siya automatic. Kaya hindi ko siya magamit. Hindi ako maka-check yung balance ko. Tapos yung QR ko, hindi ko magamit. Kaka-renew lang yan. So, pinapaayos ko kay Deepak. Alam nyo, guys, nagigira yung Pakistan tsaka India. Ayan, but best friend pa naman yan sila ever since, guys. Tapos, di ba namatay yung... Who told you best friend? 2 months, no. Best enemy! Opposite ba? Opposite! Ay, naku. If I tell best friend, hindi ako nagigets ni Deepak. BFF means best enemy, immortal enemy ang Pakistan tsaka India. Kaya agad siyang nag-react. Don't react. Don't judge the book. Okay? Don't judge the book. Ano tawag to? Nawala ako. Yun, nag-away sila.
Dahil syempre kahit pa naman noon hindi naman yan sila magkabate, di ba? Kahit pa naman yung mga kasamahan namin before sa work, even our colleague before, they will not be good to each other. Kasi parang pinipersonal ba nila ba? Yung ganun. Pero okay naman kasama ang mga yan. Sana maayos na yun ni Tipak yung online ko kasi kahirap guys kahit saan ka mag-balance inquiry. Tapos may deduction pa. Tapos walang silang receipt. Tapos hindi mo makita magkano balance mo. Nakikita ako nung pumunta kami sa Basantapur kung saan kami lagi na mamasyal banda sa New Road, sa Divisoria. Yon, nakakita ako doon ng balance ko. Pero kasi ang hirap niyan kasi kailangan ko lagi pumunta ng ATM. At yung deduction, at least dyan, no, mag-scan lang ako. So, ayun pala guys, diba si Ama namatay na yung kuya niya at uuwi kasi sila ni Ama, no, sa Dasay. Kasi yun nga, lahat sila uuwi. Pero ngayon kasi namatay yung kuya niya, wala yung celebration for 1 year. So, wala kaming, guys, hindi kami siguro makakapag-celebrate this year ng Dasay tsaka Tihar. Baka iba na yung, depende yan sa kuya, sa brother-in-law ko kasi siya yung magpaplano kung ano ang magiging ganap namin kasi usually ganun sila dito pag namatayan at wala silang celebration, may yung iba sila guys, nagtutour kasi nga syempre ayaw din nila naman na ma-feel, no, yung kalungkutan na Pasko nila at New Year nila. Yung iba guys ginagawa nila, sila, nagbabiyahe sila guys, nagtuturo sila, ganito ganyan as family. So ayan, at for sure naman pag nandito ang brother-in-law ko at lahat sila, kami niyan guys, magbibisi na naman kami niyan labas-labas, lalo wala kaming celebration this year ng Dasay at Tihar, yun for sure yan. So, ayun, at isang taon wala kaming celebration, susundin talaga yun. Sila naman ni Mandira, dahil sa side naman ito ni Mami, may celebration, yun sila kami, wala dahil kapatid to ni Mami. So, ayun guys, at by the way, gagawa ako ng siopaw, abangan nyo yun sa mamaya, sa ating second vlog. Okay guys, at bibili ako ng mga ingredients ko. So, abangan nyo na lang yun dahil marami po sa inyong nagre-request, Mila, paano mo gawin yung siopaw? Mila, ganito, pwede ka bang gumawa? Kasi yun talaga plano ko, gagawa ako para makita nyo. At para may pang snacks ulit si Johan. So, ayun guys dahil tatawag muna kami sa bangko. See you again mamaya ulit guys!